So yan mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Alam nyo, bago ko to simulan tong vlog na to, ang dami kong nakita nakabulastugan nitong mga to. Ay nako. At eto, hinilabas na ang ebidensya. So ano nga bang ebidensya to? Panoorin nyo dito. Alam nyo, ngayon ko lang to napanood tong video na to. Sa dinami-dami kong ginawang video, dito ko nasaksihan na talagang may nagmamando sa mga to, no? May nagmamando sa kanila para talaga sirain ng mga Duterte. Lalong-lalo na to si Mama Stella Hermes Kimbo. Gumanda na yung apelido. Hindi, pero ito in fairness gumanda na yung apelido ni Mama Stella, no? Dati Stella Kimbo lang, Teacher Stella Kimbo. Ngayon, Teacher Stella Hermes Kimbo. Pati Hermes. At ito, yung may dami ko papanood sa inyo, promise. Na talagang mawiwindang or matatawa na lang kayo sa mga kaloko, sa mga kabubuhan na pinaggagawa nitong mga to. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button. Napakalaking tulong po sa amin yan, yung pag-subscribe at pag-like nyo at pag-share ng aming mga video ng lahat ng mga banateros and DDS vlogger, no? So eto, bago muna lahat, eto dito muna tayo, dito muna. May nakita ko dito eh. Eto. May nakita akong video dito, tawang-tawa ako. Oo, tatanggalan na lang natin ng sounds dahil medyo may malisyoso po itong video na to. Hindi, may ano lang may ano lang po, may sounds. Tsaka ito, may kumakalat tong video ngayon na may mga may mga tawag dito, may mga kumakalat pong video ngayon na kung saan may isang bahay ng congressman, di umano Oo, may kumakalat na ng isang congressman na tawag dito na halos 20 or 15 ang sports car sa bahay. Sabi ko, grabe, kung isa nga lang, magkano na ang... Wala akong alam sa halaga ng sports car, pero alam kong mahal yan. At alam kong milyon yan. Oo, milyon talaga yan. Pero hindi ko to akalain na kung aabot ng 20 or 30 yung sports car na nakaparada sa bahay mo at isa ka sa mga nakaupo sa gobyerno, nakakawindang talaga. Mapapaisip ka. So ito pa, unang kabanata ng kabobohang ngayong araw na napanood ko. Ito po, Risa Ontiveros pinunit ang picture ni BP Sara at kaagad naman siyang binalikan. Gago! Ito, panoorin natin to. Tawag-tawa ako dito sa video. Yan, pinunit. Oo, pinunit ang picture ni BP Sara. Yan, tuwang-tuwa pa siya. Proud ka. Kaya hindi manalo-nalo tong mga to eh. Dahil alam mo yun, hindi ko alam kung anong meron kung ikaw ay isang senator, alam naman natin na hindi basta-basta yung mga yan. May mga pera at may mga pera. Pero minsan naman kumuha kayo ng mga advisor na maayos-ayos. O para naman kahit paano magmukhang professional naman kayo sa mata ng taong bayan. Tingnan mo to, ano ba to? Ito ba yung dapat na tularan ng mga kabataan ngayon? Yan pinunit. Talagang bitter na bitter sila, no? Ito naman yung ganti. Tingnan nyo yung ganti. Meanwhile, yan na, inapakan. Lintik lang, walang ganti. Yun, inapakan, kinurot-kurot pa. Ay, madam, kinawawa mo naman si Risa. Yukot na nga mukha niyukot mo pa. Grabe, wasak. Uy, ito pa, ano to? Itong alay namin, sumalangit dawa ang iyong kaluluwa. Nasa impyerno ngayon, amen. Gago! Gago din to.
Mga katarantaduhan din ng mga Pilipino. Ano yan, no? Ginawa niyong bangkay si Risa. Tuloy pa natin. Ang dami dyan. Meron may mga picture dyan. No? Ayan, no? Ano naman to? Ginunting-gunting. Sinunog. Ay, naku po, nasunog ang muka. Grabe, sinunog. Oh. Grabe, iba talaga ang iba talaga. Kaya wag niyong talagang pangarapin na makalaban ng mga Duterte. Hindi sila yung gaganti sa inyo, yung taong bayan. O tingnan niyo, talagang yung ganti talagang masahol pa sa masahol eh. Oo, yan wala nang ulo si Risa. Sunog na. Ang lupit talaga ng mga grabe, lintik lang ang walang ganti talaga. Hindi pa nakakontento, sinunog pa yung kamay, Hanip na yan. Marami pa dito at eto pa nga, may isa pa nga ho tayong papanorin. Eto naman. Yan, grabe. Ito, malupit, Ano to? 1323 BCE. Di ko alam ano meaning ng BCE. Tapos, sino to? Si Benny. Grabe naman kayo kay Ka Benny. Lupit ni Ka Benny, no? May barel. Gago! Ginawa. Ay, lako po. Ang taong bayan talaga. Lupit nyo. Iba din talaga ang mga kumags na to. Eto yung sinasabi ko sa inyong video. Hindi ko na lang lalagyan ng sounds. Pero dito, kalat na kalat po ito sa social media na kung saan isa daw po itong bahay ng congressman or bahay daw di umano ni sino ba yung Tambaluslos na yun? Kilala niyo si Tambaluslos? Ito lalakihan ko yan Tambaluslos Properties. Properties si Tambaluslos. Sino ba si Tambaluslos? Gago! Who is this person? She is one of the richest man in the Philippines, right? Wow. Siya ba ang pinakamayaman dito sa Pilipinas? Ito to. Yan grabe. Sports car yan grabe ilang piraso yan? Sabihin na natin 20. Mapapasana all ka na lang talaga. Kung totoo man tong video na to, mapapasana all ka na lang. Sana all. Alam mo ngayon na napagtatanto ko na medyo may kabuluhan yung sinasabi ni Kiko Pangilinan. Yung umiiyak-iyak siya, na sana all, Oo. Grabe, Grabe, lupit. Kalat ngayon to sa social media. Trending tong video na to. Wait lang, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na to. Dagdagan pa dito sa gilid. 12, 13, 14, 15. Grabe, 15 sports car. Grabe, lupit. Ang lupit nito, guys. Yun. Di ko alam kung totoo po yung video na yan. Ayoko magbigay ng komento. Baka makasuhan tayo niyan. Pero eto, may bilugan na naman. May napanood akong video from Jojo de Guzman Connect TV. Subscribe niyo yan, tropa natin yan. Na kung saan ay may pabulong-bulong pa etong si Saudi ko kay Stella Hermes Kimbo. Ano naman ba na? Hindi, ito sorry ngayon ko lang siya napanood. Gusto ko lang din ipanood sa inyo dahil natutuwa ako dito sa video to. Okay, play. Request members as well. Sa puntong ito, nakita natin magkatabi na naman itong si Saudi ko at itong si Teacher. Ayan, sa anggulong ito makikita naman natin na medyo magkalayo pero magkatabi pa rin. Alam nyo na, mahirap mapalayo dahil syempre kailangan pa rin ang bulong-bulong. Ay! Ito pala, bulong-bulong. Respect. Yes, Chair. That is the rules. The rule says if a point of order is raised, the Chair will have to rule on the point of order. Yes, and the point of order is not. May bumulong na. Gago! Saldi ko, ano yung binubulong mo kay Hermes Kimbo? Pa-share naman, baka naman. To discuss previous years at kasasabi lang po natin, kaya nga gusto ko pong magsalita. Kanina po,
Sinabi ko na, pinaliwanag ko na po na ang previous years ay napaka-importante po. Sinabi ko na po kanina, mali pala naging aksyon natin. Yun ay Mali pala naging action natin. Okay. pinaliwanag ko na. And on the basis of that, Dito naman ay matutunghayan natin ang pag-deny nitong si Teacher Stella Kimbo kung saan sinabi niya na una ang stick to the plan, pero nung siya itinanong ni VP Sara ay kanya pong itong i-deny. Tingnan natin. I ruled that we stick to our plan. Stick to our plan. Ito pala yung nag-trending. Kaya pala tawag sa kanya, Madam Stick to the Plan. Gago! Maraming tawag sa kanya eh. Oh. Maraming tawag kay Mama Stella Kimbo. Sige, tuloy. I ruled that we stick to our plan. We stick to our plan. Ang galing mo talaga, Jojo, ha? Talagang inulit-ulit mo. Oy, mga congressman, nagre-reaction video lamang po ako, ha? Oo, kanino po ba itong video na to? Kay Jojo po ito. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? Kaya kaya Jojo, isa ka rin sa mga gustong ipatumba eh. Pero hindi natin alam kung sino yung gustong magpatumba sa atin, no? Pero dahil dito sa pinaggagawa mo. Pero maganda rin tong ginawa ni Jojo. Wala akong sinasabing pangit yung ginawa ni Jojo. Baka ano na naman ang sabihin nyo dyan, ha? Oo, mas okay ito kasi di ko alam to eh. Hindi ko tong mga iba na to eh. Ito lang, napanood ko tong stick to the plant na to. Pero hindi ko masyado sineryoso. Ang inaano ko kasi dito sinasabi ni BP Sara. Okay, tuloy. And nakasulat po yan sa lahat ng liham natin, sa lahat. Saan po nakasulat? Sa script po ba? Sino po nagbigay ng script? Yan po ba yung katabi mong si Grabe ka naman, Jojo. Sa script ba talaga? Grabe, ha? Naka-script pala. Ang tindi mo, Jo, ha? Naka-script pala yung mga dyan sa Congress, ha? Hindi po ako nagsalita niyan, si Jojo. Hindi ko. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Is this part ba of what you said earlier, Representative Kimbo, let's stick to the plan? Panalong-panalo dito si BP Sara. Totoo naman yung totoo naman yung sinabi niya eh. Lahat ng argumento namin, lahat ng kasagutan namin ay nasasagot na nung kabila. So ibig sabihin, may nakahanda na siya na pangsagot sa mga sasabihin namin. So kagaya ng sinabi ni Ma'am Teacher Stella Hermes Kimbo. So, ibig sabihin, totoo nga sinasabi ni BP Sara. So anong sinabi ni Stella Kimbo? Yun yung narinig ko sa iyo kanina na hindi mo in-accommodate yung point of order na question. Kaninong point of order ba yung hindi niya ina-accommodate? Kanino ba? Kaninong point of order? Tara, Kanino? balikan natin. Kanino? Point of order is more important than the answer. I will repeat what I said earlier. The subject matter. So ito pala yung point of order mula kay Gloria Macapagal Arroyo na in-ignore nitong si Kimbo. Ba't mo kailangan i-ignore yun? Anak ng teteng, point of order yun 2025 budget. And yes, it is customary to examine the 2024 budget. But we are having a very, very close and very, very even eloquent examination of the 2022 budget. So ano ang pinopoint dito ni GMA? Ibig sabihin, pag 2024 ang budget na pinag-uusapan, doon lang. busisiin ang 2023. Tama, wag nang busisiin or wag nang magpalipat-lipat pa ng ng kwento or katanungan. Kung ano yung pinag-uusapan, doon lang dapat mag-focus. Kaso pupunta na sila dito sa 2023 Confidential Fund, 2025, 2026, 19 kopong-kopong. Kaya medyo nakakatawa din naman talaga. Which is, kaya natanggal yung confidential fund ng 2024 dahil binusisi yung 2023 budget. Tama. Ngayon, ang pinag-uusapan ay 2025 expenditure. Pero itong mga makabayan block na ito ay... Ang makabayan block pala si si Stella.
Ay, hindi pala, magkahawig lang pala sila ni Franz Castro. Sorry. Sorry na, sorry. 2022, 2023 na issues pa. Yung confidential funds, So, wala 2022 na nga pa pala. confidential funds noong 2024 at 2025, wala. Or 23 budget for which we have already taken action. Hindi na nakagalaw si Ma'am Stella Kimbo. Kung yung sinasabi niyang stick to the plan, mukhang siya yung nag-stick talaga sa kanyang posisyon. By removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So I submit Tama. again, Madam Chair, that this is not, I mean, if we're talking about oversight, yes, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. So there is a committee on public Hindi ito ni GMA, no? Paduano. So all of Sa lahat ng inis namin sa'yo, Gloria, makapagalaro yun nung panahon na presidente ka. Ngayon ka lang talaga nakabawi sa amin. Aminin mo. Aminin nyo na buwisit din kayo dati kay Gloria. those are all venues within the House, not to mention the legal issue of what is already being discussed in the Supreme Court. So I raise the continuing point of order, Madam Chair. Oh, ayan, malinaw. Eto wait lang bago ko pagsalitain si Jojo. Eto po, baka sabihin nyo, Jay, nung nakaraang issue yan, bakit mo kino-content? Ganito ho kasi yan eh. Alam ho natin ngayon na may issue. Yung mga congressman or yung House of Representative na gusto na nilang pagbitiwin si BP Sara bilang Vice Presidente. So kaya ko to pinapanood din sa inyo dahil gusto kong paulit-ulit pong maunawaan nyo na yung paulit-ulit na katanungan dyan sa hearing ng House of Representative na yan, napaka para sa akin ho ay wala na ho talagang kwenta. At kung ginagastusan lang ho ng paulit-ulit yan na galing din sa pera natin, siguro karapat dapat na hong ipa-stop yan. Dahil yung Vice Presidente natin na si BP Sara Duterte ay nagsalita naman na kayo na ang bahala, kayo na ang magdesisyon kung ano yung gusto nyong gawin. Kaya nga hindi humarap si BP Sara ngayon. Kaya ako to pinapanood sa inyo dahil eto po yung mga alam nyo, unang-una, ang pinag-uusapan is 2024-2025. Kung di ako nagkakamali, 2024-2025 Office of the Vice President budget. So ang nangyayari, napupunta na sa 2022, 2023 at kung ano-ano pang issue ang ibinabato ng mga aso ni Tamba, mga bataan ni Haring Buaya. No, kaya kaya tawag dito, kaya ako to pinapanood sa inyo para lubos nyong paulit-ulit na maunawaan. Kasi may mga hindi ko to sinasabi para dun sa mga Duterte supporters. Alam ko naunawaan nyo to. Kaya ako to baka sakaling makapukaw tayo ng mga utak na tutulog-tulog pa rin. Katulad ng mga utak ng mga loyalista. Gago! Okay, play. Saan ba yung tamang venue? Unang-una ay sa Supreme Court, which Tama. is may pending cases nga doon si VP Sara. At pangalawa, kung sinasabi ni Brosas na ito ay tamang venue daw yung House, tamang venue pero hindi sa budget hearing. Malinaw po ba? Congressman Tama. ka ba? O ano? Malinaw na pwede ito pag-usapan kay Paduano na siya po ang chairman ng accountability. Thank you, ma'am, for your insights. But again, Madam Chair, It there's is- a point of order. Please rule on the point of order. O diba, instead na mag-rules Magalit na si Teacher Estela. siya doon sa point of order ni GMA, anong ginawa? Ini-check pa rin, in-ignore. Ignore niya, hindi niya chinik. Ay, naku po. Kaya hindi niyo masisisi, Ma'am Stella Kimbo, kung bakit nagagalit yung taong bayan sa inyo. Dahil dito, obvious na talagang may plano at talagang nakaplanado na yung paninira nyo kay BP Sara Duterte. Dito pa lang, ito pa lang, unang video po ito
Oo, matagal. Dapat nga ito yung mga una ko na reactionan. Pero ang nangyari, nahuli pa. Dahil medyo yung iba kasi na mga na mga hindi nakasubaybay sa isyung ito na mapatungkol sa mga congressman na nagyayamanan ngayon dito sa Pilipinas. Eto nga, kaya ako to pinapanood para lubos nilang maunawaan. No? So dito kasi obvious Ma'am Miss Stella, kasi nga lagi nyo sinasabi or parang pinapamukha nyo sa amin na wala kayong ginawang kasalanan. Pero dito obvious po na talagang parang kulang na lang parang naka-script ha. Parang naka-script po kayo. Have already, Madam, It is a must for the chair to rule on the that point of order. the chair is speaking. I would like to request members as well to respect Yes, the Madam Chair. Sandali That is lang. the rules. The rule says if a point of order Nare-respeto naman kayo, pero ang ibig niya sabihin nito is bakit nyo dinided mga yung sinasabi ni GMA? is raised, the chair will have to rule on the point of order. Yes, and the point of order is not to discuss previous years. Bumulong na. This is part ba of what you said earlier, Kaya na, bumalik na ho tayo ha. Ito yung katanungan ni BP Sara. Representative Kimbo, let's stick to the plan. Yun yung narinig ko sa iyo kanina. Okay, so pakinggan natin yung Yan, ha? deny dito ni Kimbo. Note all your comments. I do not recall saying the phrase stick to the plan. Madam Vice President. Sinabi mo yun, ma'am eh. Sinabi mo na yun, ma'am eh. Dininay mo pa. Madam Chair, deny pa more. Rewind natin, rewind. So, rewind. I ruled Ito, rewind daw. Ang galing talaga ni Jojo. Ang lapit mo, Jojo. that we stick to our plan. We stick our plan. Stick to our plan. We stick to our plan. And nakasulat po yan sa lahat. At para hindi Ay, naku. Tapos binawi. halata na siya ay nadulas, binago niya ang kanyang linya. Ay, naku. Oh, sa totoo lang nga, dalawa ho ito. Hindi yan. Nandito. Dalawa ho itong video na to eh. Dito, tawang-tawa din ako dito. Yan, oh. Oh, ito si, kung Jumbo? Jumbo ba? The Crocodile with Patek. Felipe watch only in the Philippines. Dan Fernandez. Ngiwi pala. Naku po. gago! Okay, panoorin natin. Or hindi, meron din pong dapat sagutin sa taong bayan. Magkano to, Jojo? 139,000 $139,000? Magkano yun? Magkano yung relo na to? Mahal nito ha? So, Valeriano, si Congressman Valeriano. ano man po yun, still answerable pa rin po sa dahil kaban po ng bayan yan, hindi naman po yan pera lang. Wow, sa kaban ng bayan po yan, hindi naman sa amin, pero ano to? Ano to mga relo nyo? Yung sarili niya, di po ba? Talagay po sa konstitusyon yun tulad po ng Ito si Benny. Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naniniwala pa siya na ang Kongreso ay merong karapatang mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya. O dapat ikaw sumagot nun. Gago! Hindi, ito, madalian na lang na komento ho dito, no? Kaya hindi rin natin ho, no? Kasi medyo parang sinasabi ho nila na medyo OA na daw ang mga ginagawa ng mga Pilipino sa mga congressman. May mga nakita ho akong mga post na ganun ho yung kanilang sinasabi nila na parang OA na daw ang ginagawa ng ibang Pilipino ng mga pag-post ng ari-arian ng mga congressman. So sabi ko, paano magiging OA yun? Balay ba natin na yun pala ay galing pala sa kaban ng bayan natin? Sa totoo lang, kaya todo rin reaction ako sa mga nangyayaring issue na to kasi nga
gusto ko rin maging boses ng mga subscriber natin, mga manonood natin, no, na questionin or tanungin etong mga congressman, congresswoman na nagyayamanan na kung saan po ba galing ang pinambibili nila sa kaban ng pinambibili nila ng kanilang mga milyones na kagamitan. No, kaya ito, hindi niyo po masisisi ang mga Pilipino. Paulit-ulit ko po sinasabi yan na may karapatan po ang bawat Pilipino na questionin kung ano yung nakikita nila sa inyo. Dahil sila po ang naghalal sa inyo. Kung wala po kayo dyan sa kinakaupuan nyo, hindi kayo magiging congresswoman, hindi po kayo magiging congressman, magiging senator, mayor, or presidente, or kung ano-ano pa na posisyon yan sa gobyerno, kung hindi ho dahil sa amin na mga simpleng mamamayang Pilipino na bumoto ho sa inyo. Ewan ko lang kung hindi ba nadaan yan sa Smartmatic, no? Gago! joke lang. No? Hindi yun natin alam kung dinaan ba dun sa tamang ano. Pero yun nga, kagaya ng sinasabi ko, na hindi ho yun OA. No? Hindi yun OA. Dahil, kung sa tutusin nga, kayo pa nga dapat masabihan namin na OA. Dahil napaka-OA na po ng mga pinaggagawa nyo ngayon na napapanood ho namin. Paalala po ha, napapanood ho namin kayo sa TV, sa kung saan mang social media platform. At hindi naman di po kami porket Duterte supporters ay parang kinakamuhian namin kayo. Hindi ho ganun ha. Kaya ho kami nagkakaganito dahil may nakita ho kaming hindi kaaya-aya sa inyo. Paalala po, congressman, congresswoman is nasa 200, 300 po kayo. So bakit kung talagang kami ay galit sa mga congresswoman, congressman, dapat nilahat ho namin. Kaso kayo lang po yung sinisita namin. At hindi naman kami totaling galit. Ang amin lang sana is idaan nyo sa tamang proseso at gampanan nyo ang inyong trabaho. Hindi yung parang nagiging boses kayo na para sa ikakasira ng ating Vice Presidente. Paulit-ulit ho namin pinapaalala sa inyo na napakalaki, dapat mas respetuhin ho natin, no? Mas respetuhin ho natin ang Vice Presidente dahil yan po ang pangalawang pinuno ng bayan natin. At kayo na bilang mga congressman, congresswoman na hindi naman po sa panglalait pero di hamak po na mas napakarami pong bumoto kay VP Sara Duterte kaysa naman po sa inyo. No? Kaya kung may masasabihan dito na OA, hindi po kami yun kundi kayo ho yun. Ngayon, hanggang ngayon, hindi ho matatapos tong issue na to. Mas, sa totoo lang, panimula pa lang ho nito. Parang pausbong pa lang ho ito. Dahil hanggat hindi nyo po sinasagot yung mga tanong ng taong bayan sa inyo na kung saan galing pera yung pinambibili nyo ng mga 18 million na sasakyan nyo, 2 million na relo nyo, at 4 million na mga bag nyo, at meron pang tumalo 19 million na bag nyo, hindi po matatahimik ang bawat Pilipino. Tandaan nyo po yan, no? Kaya ako lang naman dito sinabi, mga banateros, dahil nga medyo nasasaktan na talaga sila. Yung iba nga talagang nagpo-post na parang naging libangan daw ng mga DDS ang mga congressman. Sa totoo lang, hindi lang ho DDS ang nagpo-post sa inyo, kundi pati yung Dilawan, pati yung Pinklawan, no? At yung iba na rin mga mga supporters nyo ay nagising na rin sa katotohanan na bakit kahit sila nagtatanong na rin kahit naman sino magtataka ka na sa 200k lang ho ang sinasahod ng congressman sa ating gobyerno, pero kung magugulat ka na may ganyang kamamahal silang gamit. Diba? Si Romualdez, si Marcos, talagang hindi ko sa kinakampihan, pero mapapaisip tayo na bakit may mga ganyan silang kamamahal na gamit. Dahil yung mga yan ay pinanganak yung mayaman na ngayon ay nagpapayaman pa. Charot. Gago! Ay, nako.
So yun, no, mga kabiyaya, mga banateros, anong masasabi nyo sa napag-usapan natin ngayon? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam nyo, hindi po ako mananawa na magbigay ng mga latest update sa larangan ng politics issue at maghatid ng tunay na balita sa atin. Alam nyo, hindi hindi po parang corny ang ginagawa natin dito na pagbabalita at yung ginagawa nyo na pagbisto sa mga maling gawain ng mga politiko na nakaupo sa ating gobyerno. No? Walang maliho dito sa ginagawa natin. Napakaganda nga ho nito dahil yung iba, lalong-lalo na sa ibang mainstream media, ay naghahatid na ho ng fake news at hindi maayos na pagbabalita. Kaya isa po ang Banateros na para maghatid sa inyo ng tunay na balita. So yun, mega love shoutout sa lahat. Ingat po ay palaging, God bless and peace, and bye-bye. Ng Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.